Nang nilampaso ng mga unang misil ang Karimlan sa Golpo, isang tahimik na paglipat ang lihim na naganap. Hindi ito paglilipat ng mga desperado habang pinipigilan ng buong mundo ang hininga sa pagmamasid sa lumalalang digmaan sa Iran. Pinili ng mga piling tao at mayayaman sa gitnang silangan ang ibang kapalaran, isang paglalakbay na hindi patungo sa maluho at kanluraning daigdig kundi sa isang arkipelagong bansa sa Timog Silangang Asya. Ito ang kwento kung paano ang Pilipinas, isang bansa na madalas nakakalimutan sa kanilang estratehikong mapa, ay biglang naging parola, ang huling pag-asa para sa mga financial magnates na nabubuhay sa isang rehiyong puno ng kaguluhan. Walang opisyal na anunsyo, walang kampanyang pang-media. Ang daloy ng mga intelektual at malalaking kapitalista ay tahimik na lumisan sa gitnang silangan. Ang kanilang mga prestihiyosong address sa Dubai, Doha at Jeddah ay unti-unting napalitan ng pangalan ng isang nag-iisang bansa sa Timog Silangang Asya. Ang unang nakapansin sa kababalaghang ito ng buo ay isang napakatalinong mamamahayag na nag-iimbestiga mula mismo sa lipunang pinagmulan ng mga umaalis. Ang nasaksihan niya sa Pilipinas ay hindi tumugma sa anumang ulat na kailanman lumabas mula sa mundong Arabe o kanluran. Ano ang nag-udyok sa tahimik na paglipat na ito at kailan nagsimulang sumibol ang mga binhi nito? Sa nakaraang ilang taon, sa mga malalaking lungsod sa gitnang silangan, isang kakaibang kababalaghan ang nagsimulang mapansin sa mundo ng pananalapi at akademya. Walang opisyal na anunsyo, walang kolektibong pahayag. Ngunit isa-isang pamilya, ang mga may pinag-aralan at matatag na katayuan sa ekonomiya ay tahimik na umalis. Kanilang ibinenta o iniwan ang kanilang mga mamahaling apartment sa mga sentro ng lungsod na itinuturing na pinakaligtas sa mundo. Isinaayos ang kanilang buhay at nawala sa mga social network na dati nilang kinabibilangan. Ang nakapukaw ng pansin sa kababalaghang ito ay ang kanilang patutunguhan. Sa halip na lumipat sa ibang bansang kanluranin o maghanap ng bagong pamilyar na sentro ng pananalapi, pinili nila ang Pilipinas, isang bansang Asyano na bihira lamang lumitaw sa mga pangmatagalang estratehikong talakayan ng mga piling tao sa gitnang silangan. Ang bansang ito ay naging karaniwang pagpipilian ng marami, bagamat walang kampanyang promosyon o pampublikong panawagan. Sa mga internal na talakayan, ang desisyong ito ay unang itinuring na walang saysay. Mula noon hanggang ngayon, ang lohika ng paglipat ng uring ito ay medyo pare-pareho. Palagi nilang inuuna ang mga lugar na may advanced na sistema ng social welfare, seguridad na ginagarantiyahan ng mahigpit na teknolohiya at batas, kasama ang isang pandaigdigang klaseng kapaligiran sa edukasyon. Ang mga salik na ito ay matagal nang nangangahulugang ang mga malalaking lungsod sa Europa at Hilagang Amerika. Sa makatuwid, ang paglisan sa mga sentrong ito upang magtungo sa isang bansa sa Timog Silangang Asya ay itinuturing na sumasalungat sa lahat ng kalkulasyon na karaniwan nilang ginagawa. Gayunpaman, ang mga palatandaan ay hindi lamang sa ilang individual na kaso. Ang bilang ng mga pamilyang lumilipat ay patuloy na dumarami, sumasaklaw sa maraming larangan mula sa pananalapi, edukasyon hanggang sa pananaliksik sa agham. Sa mga pribadong pag-uusap, nagsimulang lumitaw ang mga parirala tulad ng iligtas ang kinabukasan, maghanap ng mas matatag na kapaligiran para sa mga bata, o simpleng hindi na makakayanan ang kasalukuyang antas ng takot. Bagamat magkakaiba ang pagpapahayag, ang karaniwang tema ay ang Pilipinas ay lalong nababanggit bilang isang seryosong pagpipilian at hindi na lamang isang eksperimental na solusyon. Ang paglipat na ito ay mabilis na lumikha ng isang malaking kontradiksyon sa pag-unawa. Kung ang mga bansang mayaman sa langis sa gitnang silangan ay nagpapanatili pa rin ng kanilang kalamangan sa ekonomiya at teknolohiya, bakit ang mga taong pinakamahusay na nakakaunawa sa sistemang iyon ang unang lumisan? At kung ang Pilipinas ay talagang isang liblib na destinasyon lamang sa pandaigdigang kaayusan, ano ang nagtulak dito upang maging lugar na pinili ng tahimik? Ang kontradiksyon na iyon ang nagtulak sa isang tao mula sa loob ng sirkulong iyon upang magsimulang magtanong at magpasyang sundan ang bakas ng nagaganap na alon. Ngunit bago pa magkaroon ng anumang sagot, kailangan nating balikan ang panahon kung kailan lumitaw ang mga unang palatandaan at tingnan
kung sino ang pinakaunang nakapansin na isang malaking pagbabago ang nagsisimulang mabuo. Sa oras na lumitaw ang mga unang palatandaan, ang nagmamasid sa kababalaghang ito ay hindi isang tagalabas. Siya si Amir Kazimi, isang mamamahayag na nag-iimbestiga mula sa gitnang silangan na nagtrabaho ng maraming taon sa larangan ng ekonomiya at edukasyon. Ang kanyang background ay malapit na nauugnay sa mundo ng akademya at pananalapi, kung saan ang mga desisyon sa paglipat, pamumuhunan at paggabay sa kinabukasan ay karaniwang maingat na kinakalkula at bihira lamang emosyonal. Nang marinig niya ang paunang impormasyon tungkol sa mga pamilyang may mataas na katayuan na lumisan sa gitnang silangan patungong Pilipinas, ang unang reaksyon ni Amir ay pagdududa. Sa mga propesyonal na talakayan, ipinalagay niya na ito ay maaaring isang panandaliang pagkataranta dahil sa paunang epekto ng digmaan sa Iran. Ayon sa kanyang lohika, ang sitwasyong ganito ay malapit nang bumalik sa normal at ang mga umalis ay malapit nang bumalik. Patuloy na nagmamasid si Amir nang may maingat na saloobin. Napansin niya na ang impormasyong ito ay hindi lumilitaw sa pangunahing media kundi kumalat sa mga saradong channel. Ang mga pribadong pag-uusap, personal na email, at hindi pampublikong pagpupulong ay nagsimulang banggitin ang parehong destinasyon. Sa simula ay itinuring pa rin niya itong isang pagkakataon lamang o bunga ng kaisipan ng madla sa isang maliit na sirkulo. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mga datos ay hindi na mag-isa. Ang mga kilalang pangalan sa mundo ng akademya ay sunod-sunod na lumisan sa kanilang matatag na posisyon. Ilang pamilya na naunang ininterview ni Amir tungkol sa tagumpay at karera ay tahimik ding nagbenta ng kanilang ari-arian. Ang nakapukaw ng kanyang pansin ay ang pagiging pare-pareho sa kanilang pagkilos. Walang sinumang nagpahayag ng publiko ng dahilan, ngunit lahat ay lubhang naghanda na parabang nakarating sila sa desisyon matapos ang matagal na pagmumuni-muni. Sa mga pribadong pag-uusap, nagsimulang marinig ni Amir ang mga paulit-ulit na parirala. Wala nang pakiramdam ng seguridad. Ang kapaligiran ng pamumuhay ay napakabilis na nasisira o ang kinabukasan ng mga bata ay naging hindi tiyak. Ang mga salitang ito ay hindi nagpapahiwatig ng reklamo kundi tila isang malamig na pagkilala mula sa mga taong tapos ng magkalkula at ayaw ng makipagtalo. Ang sabay-sabay at tahimik na paglipat na iyon ang nagtulak sa paunang pagdududa ni Amir na magbago ng direksyon. Dahil sa kanyang maraming taon ng karanasan sa pag-iimbestiga, naunawaan niya na ang malalaking paglilipat ay karaniwang hindi nagaganap ng maingay. Kapag ang isang grupo ng mga tao na may espesyal na access sa impormasyon at mapagkukunan ay gumagawa ng parehong pagpipilian, bihira itong nagkataon lamang. Muling sinuri ni Amir ang kanyang mga tala. Sa pagtutugma sa mga petsa ng pag-alis ng mga pamilya, ang kanilang mga larangan ng trabaho at ang mga koneksyon sa pagitan nila, unti-unting luminaw ang larawan. Hindi ito isang alon ng pagkataranta, kundi isang proseso na pinaghandaan ng maaga. Ang Pilipinas ay hindi na lumitaw bilang isang aksidenteng destinasyon, kundi isang pagpipilian na seryosong pinag-isipan sa loob ng mahabang panahon. Doon na pagtanto ni Amir na ang patuloy na pagmamasid mula sa malayo ay hindi sapat. Ang hindi direktang datos at mga putol-putol na kuwento ay hindi makapagpapaliwanag. Bakit ang isang pagpipilian na sumasalungat sa ordinaryong lohika ay paulit-ulit na nangyayari? Ang pagdududa ay naroon pa rin, ngunit ito ay naging isang tanong na kailangan ng sagot na may konkretong ebidensya, at mula noon ay nakarating si Amir sa isang mahalagang propesyonal na desisyon. Kung gusto niyang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari, kailangan niyang lisanin ang kanyang lamesa sa gitnang silangan at direktang pumunta sa sentro ng lahat ng usapan. Ang desisyong iyon ang nagbukas ng isang bagong paglalakbay kung saan ang mga lumang palagay ay malapit ng harapin ang katotohanan. Dumating ang tawag isang gabi habang si Amir Kazimi ay sinisuri pa rin ang mga magkakahiwalay na tala tungkol sa alon ng paglipat na hindi pa niya nahahanapan ng sagot. Sa kabilang linya ay si Bassam Ajamin, ang presidente ng isang foundation sa edukasyon na nakabase sa United Arab Emirates na ilang beses nang nakasama ni Amir sa mga academic workshop noon. Ang boses ni Bassam ay hindi formal o tulad ng isang karaniwang pagbati. Sinabi ni Bassam na tumawag siya hindi bilang isang fund manager, kundi bilang isang ama.
Sa nakaraang ilang buwan, ang kanyang foundation ay patuloy na nakakatanggap ng mga aplikasyon para sa pag-alis mula sa mga programa ng pakikipagtulungan sa edukasyon sa maraming mauunlad na bansa. Ang di-karaniwan ay maraming profile sa mga ito ang patungo sa iisang destinasyon, ang Pilipinas. Hindi para sa mga panandaliang exchange program, kundi para sa pangmatagalang plano ng paglipat ng buong pamilya. Sinabi ni Basam na sinubukan niyang i-verify ang impormasyong ito bago makipag-ugnayan kay Amir. Ang mga pangalan na lumitaw sa listahan ay hindi ordinaryong tao. Sila ay mga scholar, mananaliksik at propesor na dating nagtataglay ng matatag na posisyon sa mga malalaking universidad sa rehiyon ng Golpo. Ang ilan ay nagturo pa nga sa mga akademya na itinuturing na simbolo ng kahusayan sa akademiko sa gitnang silangan. Ang kanilang sabay-sabay na paglisan, ayon sa kanya, ay hindi maipaliwanag ng pinansyal na dahilan o panandaliang kontrata. Ang idiniin ni Basam ay hindi ang isyu ng suweldo o pasilidad. Sinabi niya na ang kanilang mga pribadong pag-uusap ay umiikot sa isang paksa, edukasyon, para sa susunod na henerasyon. Ibinahagi niya, alam nating lahat ang kanilang mga tagumpay sa mga pandaigdigang Olympic competitions, ngunit inakala kong ito ay kahusayan lamang ng ilang individual na binigyan ng espesyal na pamumuhunan. Ang nakakagulat ay ang mga kasamahan na lumipat doon ay nagkukuwento ng ibang kuwento tungkol sa pangunahing kalidad ng isang buong sistema, tungkol sa pagiging masigasig sa pag-aaral ng mga ordinaryong estudyante. Hindi sila naghahanap ng karangyaan, naghahanap sila ng isang tunay at malusog na kapaligiran sa pag-aaral para sa kanilang mga anak. Ito ang unti-unti nating nawawala. Sa tawag na mas matagal kaysa inaasahan, binanggit ni Basam ang ilang dating kasamahan na lumipat upang magturo sa mga universidad sa Pilipinas. Hindi sila gaanong nagkukuwento tungkol sa reputasyon o pasilidad, kundi tungkol sa mga estudyante, tungkol sa pagganyak sa pag-aaral, at tungkol sa kapaligiran sa loob ng klase. Sinabi ni Basam na hindi pa niya kailanman narinig ang gayong mga paglalarawan ng pag-usapan ng edukasyon sa gitnang silangan sa mga nakaraang taon. Para kay Amir, ang tawag na ito ay may ibang tono kaysa sa mga naunang impormasyon. Hindi na ito mga hiwa-hiwalay na chismis o personal na haka-haka, kundi direktang kumpirmasyon mula sa isang taong may posisyon at responsibilidad sa larangan ng edukasyon. Ang boses ni Basam ay hindi nagkumbinsi, kundi tila isang huling babala na mayroong mahalagang bagay na nakakaligtaan. Matapos ang tawag, inilaan ni Amir ang oras upang suriin muli ang timeline na binanggit ni Basam. Ang alon ng paglipat mula sa mundo ng akademya ay tumugma sa datos na naunang nakalap niya mula sa mundo ng pananalapi. Ang dalawang daloy na tila magkahiwalay ay ngayoy nagtatagpo sa iisang direksyon. Ito ang nagpatibay sa ideya na mahirap panindigan ang teorya ng isang panandaliang alon ng pagkataranta. Napagtanto ni Amir na kung patuloy lang siyang mag-aanalisa mula sa malayo, hindi niya kailanman maiintindihan kung ano talaga ang nagtutulak sa mga sistematikong desisyong ito. Ang tawag mula kay Basam ang nagpabago sa kanyang paunang pagdududa tungo sa isang tunay na propesyonal na presyon. Kapag ang mga taong naglaan ng kanilang buong buhay sa edukasyon ay isinusugal ang kinabukasan ng kanilang mga anak at gumagawa ng parehong pagpipilian, hindi na ito isang marginal na kababalaghan. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimulang maghanda si Amir para sa isang hakbang na hindi niya kailanman naisip noon. Ang mga tanong tungkol sa edukasyon, seguridad at kapaligiran ng pamumuhay ay nananatiling walang kasagutan at ang mga sagot, ayon sa lahat ng palatandaan, ay wala na sa gitnang silangan. Ang desisyon ay ginawa ng tahimik, walang pahayag o opisyal na abiso. Matapos ang maraming araw ng paghahambing ng impormasyon at saradong talakayan, nag-book si Amir Kasimi ng tiket patungong Pilipinas bilang isang independenteng mamamahayag na nag-iimbestiga. Ang biyaheng ito ay hindi bahagi ng pangmatagalang plano sa trabaho ng kanyang media agency, kundi nagmula sa pangangailangan na i-verify ang isang kababalaghan na lumampas sa lahat ng kanyang nakasanayang modelo. Dumating si Amir sa Maynila isang hapon sa gitna ng siksikan at abalang paliparan. Mula sa unang mga oras pa lamang, ang kanyang ideya sa Pilipinas ay nagsimulang magpakita ng hindi pagkakatugma.
Hindi ipinakita ng lungsod na ito ang isang magulo o atrasadong mukha tulad ng madalas ilarawan ng banyagang media. Mabilis ang takbo ng buhay ngunit may kaayusan, at ang pakiramdam ng tensyon na bumabalot sa mga malalaking lungsod sa gitnang silangan ay wala rito. Sa unang mga araw, sinadya ni Amir na tuklasin ang iba't ibang lugar mula sa mga sentro ng pamimili hanggang sa mga siksikang residential area. Ang nakapukaw ng kanyang pansin ay hindi ang mga skyscraper o ang bilis ng konstruksyon, kundi ang paraan ng pagharap ng mga tao sa urban space. Ang mga interaksyon ay naganap ng natural, walang patuloy na pagbabantay sa pagitan ng mga individual na naging nakasanayan na niya sa kanyang maraming taon ng trabaho sa gitnang silangan. Ang pagkakaiba na ito ang nagtulak kay Amir na pansamantalang isantabi ang kanyang paunang palagay. Bago ang biyaheng ito, naisip niya na kung mayroong anumang nakakaakit sa mga piling tao, ito ay dapat na mga benepisyo sa ekonomiya o espesyal na patakaran. Gayunpaman, ang kanyang nasaksihan sa fieldwork ay mas karaniwan. Walang palatandaan ng isang lipunang gumagana sa ilalim ng mahigpit na kontrol at wala ring sintomas ng kawalang tatag na karaniwang iniuugnay ng banyagang media sa mga umuunlad na bansa. Nagsimulang ihambing ni Amir ang kanyang nakita sa mga nakaraang ulat. Lalong lumaki ang agwat sa pagitan ng dalawang larawang iyon. Ang mga balita na dating naglalarawan sa Pilipinas bilang isang liblib na destinasyon ay hindi makapagpaliwanag sa pakiramdam ng katatagan na direkta niyang naramdaman. Ito ang nagtulak sa kanya upang magtanong ng isang bagong tanong na hindi na umiikot sa ekonomiya o politika kundi nakatuon sa pundasyon ng lipunan. Sa kanyang paunang tala, partikular na binigyan ni Amir ng pansin ang isyu ng seguridad. Hindi seguridad sa kahulugan ng presensya ng mga awtoridad o sopistikadong kagamitan kundi ang antas ng kapayapaan na sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga aktibidad na nagaganap hanggang hating gabi, ang presensya ng mga pamilya at bata sa mga pampublikong espasyo kasama ang kalmadong saloobin ng mga tao ay nagpapahiwatig ng isang katotohanan na malayo sa mga babala na dati niyang narinig. Ang mga obserbasyong ito ang nagpabago sa direksyon ng investigasyon ni Amir. Sa halip na patuloy na maghanap ng mga mababaw na sanhi, nagpasya siyang tumuon sa isang mas fundamental na salik. Kung ang Pilipinas ay talagang naging destinasyon para sa mga labis na maingat, kung gayon ang antas ng seguridad sa pang-araw-araw na buhay, ang maaaring pinakamahalagang susi. At upang masagot ang tanong na iyon, napagtanto ni Amir na kailangan niyang lumalim sa kung ano ang nangyayari sa mga lansangan kapag gumagabi na. Nang lumubog ang lungsod sa gabi, binago ni Amir Kasimi ang kanyang paraan ng pagmamasid. Sa halip na magsagawa ng mga panayam, lumakad siya sa iba't ibang lugar, mula sa mga abalang lansangan hanggang sa mga pampublikong espasyo na maliwanag pa rin. Kabaligtaran sa kanyang nakasanayan sa gitnang silangan, kung saan ang gabi ay nangangahulugan na ngayon ng mataas na pagbabantay at ang paminsan-minsang pagtunog ng sirena, ang kapaligiran dito ay hindi nagdudulot ng tensyon, normal pa rin ang buhay ng mga tao. Ang mga kainan sa kalye ay bukas pa rin at ang mga bata ay kasama ng kanilang pamilya sa mga aktibidad sa gabi nang hindi nakakakuha ng espesyal na atensyon. Naitala ni Amir na ang kapayapaan na ito ay hindi dahil sa pagiging tahimik ng mga kalsada. Sa halip, medyo marami ang mga dumadaan ngunit ang takbo ng buhay ay may kaayusan. Walang malakas na pagtatalo, walang biglaang intervention mula sa mga puwersa ng seguridad at waring palatandaan ng kaguluhan na naging pang-araw-araw na tanawin sa maraming lungsod ng kanyang tinubuang bayan. Pagkatapos gumabi, ang pangkalahatang impresyon ay ang lahat ay nangyayari sa isang natural na kaayusan nang hindi na kailangan pang paalalahanan. Isang gabi, habang naglalakbay sa pagitan ng mga appointment, huminto si Amir sa isang maliit na parke malapit sa isang kilalang liwasan sa Maynila. Sa isang batong upuan malapit sa pathway, nakita niya ang isang bag at isang laptop na nakalagay doon. Walang sinumang nagbabantay, walang palatandaan ng pagmamadali sa paligid. Sa kanyang propesyonal na reaksyon, nagmamasid siya mula sa malayo at itinala ang oras. Ilang minuto ang lumipas, patuloy ang pagdaan ng mga tao, ngunit walang sinumang humawak sa mga bagay na iyon. Walang nagdududang tingin, walang pagkilos na sumubok sa hangganan. Sa huli,
Isang lalaki ang mahinahon na bumalik, kinuha ang kanyang bag at laptop at umalis na tila ang pagkalimot ng mga gamit sa pampublikong lugar ay hindi dapat ikabahala. Para kay Amir, ang sandaling ito ay nagtataglay ng isang malinaw na kapangyarihan ng paghahambing. Sa isang rehiyon na kinukulong ng paranoia ng digmaan, ang isang katulad na sitwasyon ay hindi man lamang maiisip. Kaya, hindi niya ito itinuring na isang nag-iisang pangyayari, kundi isang palatandaan. Ito ay sumasalamin sa isang antas ng tiwala sa pagitan ng mga tao na hindi na niya nakikita noon. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagmamasid si Amir sa maliliit na detalye sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga bata ay nag-iisa na pumupunta sa paaralan, ang mga matatanda ay iniiwan ang kanilang personal na gamit sa mga pampublikong lugar nang walang pag-aalala, at ang mga interaksyon ay nagaganap ng may paggalang na naging pamantayan. Walang anumang palatandaan na ang seguridad na ito ay pinananatili ng presyon o mahigpit na kontrol. Ang nakapukaw ng pansin ni Amir ay ang pakiramdam ng seguridad na iyon ay hindi sinasabi ngunit malinaw na naroroon sa kung paano kumilos ang mga tao. Hindi ito nagmula sa isang komplikadong sistema, kundi tila nagmumula sa mga nakasanayan at pangkalahatang patakaran. Ang pagkakaiba na ito ang nagtulak sa kanya upang muling tanungin ang kanyang paunang tanong. Kung hindi dahil sa teknolohiya ng pagsubaybay o sa makapal na puwersa ng seguridad, ano ang lumikha ng isang payapang buhay sa gabi na naging sanhi upang hindi na kailangan ang pagiging alerto? At ang sagot sa tanong na iyon ay marahil ay hindi nasa ibabaw ng lipunan, kundi sa paraan ng pagpapalaki at pagtuturo sa mga tao mula pa sa pagkabata. Matapos ang mga paunang obserbasyon, nagsimulang makipagkita si Amir Kasimi sa mga taong lumipat at nanirahan sa Pilipinas upang mas maunawaan ang pakiramdam ng seguridad na kanyang nasaksihan. Naganap ang mga pag-uusap sa pang-araw-araw na kapaligiran, hindi sa mga meeting room o opisina kundi sa mga cafe, residential area o sa daan habang dinadala nila ang kanilang mga anak sa paaralan. Ang paraan ng kanilang pagkwento tungkol sa bagong buhay ay hindi nagpapahiwatig ng papuri kundi tila naglalahad ng isang bagay na halata. Maraming tao ang nagbanggit ng parehong salik. Ang seguridad dito ay hindi dahil sa maraming tagapagbantay kundi dahil naniniwala ang lahat na ang iba ay kikilos ng tama. Ibinahagi ng isang magulang na sa dating tirahan nila sa gitnang silangan, ang pagdadala ng kanilang anak sa paaralan tuwing umaga ay laging may kasamang tensyon. Samantala, sa Pilipinas, ang kanilang anak ay maaaring mag-isang pumasok sa paaralan nang hindi kailangan ng kasamang matanda at hindi ito nagdudulot ng pag-aalala sa sinuman sa pamilya. Naitala ni Amir na ang mga kuwentong ito ay paulit-ulit na mula sa iba't ibang tao. Ang mga bata ay malayang gumagala sa kapitbahayan. Ang mga matatanda ay natural na nagbabantay sa mga anak ng kanilang mga kapitbahay. At kapag may emerhensya, ang unang reaksyon ay karaniwan ng pagtulong at hindi pagdududa o pag-iwas. Ang mga pag-uugaling iyon ay hindi inorganisa o inugnay, kundi nabuo mula sa mga karaniwang nakasanayan. Ang nakapukaw ng pansin ni Amir ay ang paraan ng pagbanggit ng mga tao sa paggalang hindi bilang isang slogan o ipinapakitang patakaran, kundi bilang paraan ng pag-uugali sa pinakamaliit na interaksyon. Nang tanungin tungkol sa seguridad, maraming sumagot na bihira nilang iniisip ito. Ayon sa kanila, ang pamumuhay sa isang kapaligiran kung saan ang bawat isa ay may responsibilidad sa pangkalahatang espasyo ay naging normal na. Sa paghahambing sa kanyang personal na karanasan, napagtanto ni Amir ang malalim na pagkakaiba sa kanyang tinubuang bayan. Ang seguridad ay karaniwang pinananatili ng mahigpit na sistema ng batas at teknolohiya ng pagsubaybay. Bagamat ang gastos para sa mga hakbang na ito ay lalong tumataas, ang pakiramdam ng kawalang seguridad sa pang-araw-araw na buhay ay naging isang tunay na bangungot. Samantala, sa Pilipinas, ang katatagan ay tila nagmumula sa mga pamantayan ng etika na pinananatili sa loob ng maraming henerasyon. Sa bawat pag-uusap, nagsimulang makita ni Amir ang isang malinaw na koneksyon. Ang tiwala sa lipunan ay hindi resulta ng mga panandaliang patakaran, kundi produkto ng paraan ng pagpapalaki sa mga tao mula pagkabata. Ang paggalang sa iba,
pagpapanatili ng pangkalahatang espasyo at responsableng pag-uugali ay hindi itinuturing na espesyal kundi pundasyon ng buhay. Ang pag-unawang ito ang nagpabago sa direksyon ng pagmamasid ni Amir. Kung ang seguridad ay nagmumula sa kung paano nabubuo ang mga halaga ng tao, kung gayon ang susunod na tanong ay hindi na nasa mga lansangan o residential area. Dinala siya nito sa lugar kung saan ang mga halagang iyon ay itinatanim at pinalalakas araw-araw. At iyon mismo ang kapaligiran ng edukasyon kung saan naniniwala siyang naghihintay ang mas malalim na sagot. Matapos ilipat ang kanyang atensyon sa edukasyon, inayos ni Amir Kasimi ang isang pagbisita sa isang nangungunang specialized high school sa Pilipinas. Ayon sa mungkahi ng isang foreign family na nakilala niya noon bago pumasok sa campus, dala pa rin niya ang kanyang karaniwang preconceptions. Sa kanyang isip, isang pampublikong sistema ng edukasyon sa isang umuunlad na bansa ang mahirap makatugon sa mahigpit na pamantayan na laging itinatakda ng mga akademiko mula sa kanyang tinubuang bayan. Naganap ang klase isang umaga, walang espesyal na paghahanda para sa lubungin ng nagmamasid. Umupo si Amir sa likod ng klase, maingat na nagtatala. Ang unang napansin niya ay ang halos ganap na pagtutok ng mga estudyante. Walang nakikitang pagkaabala na karaniwan sa maraming klase sa gitnang silangan kung saan ang mga mobile phone at iba pang panlabas na salik ay madalas na nakakasira sa proseso ng pag-aaral. Nang magsimula ang aralin, napansin ni Amir ang paraan ng interaksyon ng mga estudyante. Ang mga tanong na inilatag ay hindi formal o pag-uulit lamang ng dating kaalaman. Maraming estudyante ang aktibong nag-aanalisa ng mga problema, nakikipagtalo sa isa't isa at sa guro gamit ang malinaw na argumento. Ang kapaligiran ng klase ay hindi tensyonado, ngunit seryoso, tila isang collaborative workspace kaysa sa isang passive na sesyon ng pag-aaral. Sa isang klase na may kinalaman sa agham at teknolohiya, binigyan ang mga estudyante ng isang komplikadong gawain. Sa halip na maghintay ng detalyadong instruksyon, mabilis na naghati ang mga grupo ng papel, nagpalitan ng ideya at sumubok ng iba't ibang paraan. Naitala ni Amir na ang focus ay hindi ang paghahanap ng isang nag-iisang tamang sagot kundi ang proseso ng paglutas ng problema at ang kakayahang magtrabaho ng sama-sama. Ang nakakagulat sa kanya ay ang saloobin ng mga estudyante sa pag-aaral. Walang palatandaan ng pag-aatubili o presyon upang ipakita ang personal na tagumpay. Sa halip ay pagiging mausisa at pagnanais na maunawaan ang issue ng malalim. Ang mga mata ng maraming estudyante ay nagpakita ng tunay na interes sa hinaharap, hindi dahil sa mga marka o ranggo, kundi dahil sa pakiramdam ng pakikilahok sa isang makabuluhang proseso. Hindi ito ang kapaligiran ng isang klase sa pagre-review para manalo ng Olympic medal. Bagamat kilala ang bansang ito para diyan, ito ay isang bagay na mas fundamental, isang pagtutok at pagiging masigasig sa pag-aaral na kumalat sa buong sistema. Inihambing ni Amir ang karanasang ito sa kanyang dating nasaksihan sa mga piling paaralan sa kanyang tinubuang bayan. Doon, bagamat mas mataas ang pasilidad, madalas niyang nakita ang mga estudyante na nawawalan ng focus o nag-aaral sa matagal na pagkapagod. Ang pagkakaiba na ito ang nagtulak sa kanya upang pansamantalang isantabi ang kanyang mga lumang palagay tungkol sa ganap na kalamangan ng edukasyon sa kanluran o gitnang silangan. Pagkatapos ng klase, nagkaroon ng maikling pag-uusap si Amir sa ilang guro. Ang pag-uusap ay umiikot sa paraan ng pagtuturo at mga layunin ng edukasyon. Walang sinumang nagbanggit tungkol sa paglikha ng mga namumukod-tanging individual sa anumang halaga. Sa halip, idiniin nila ang kahalagahan ng pagtulong sa mga estudyante na maunawaan ang kanilang papel sa isang kolektibo at ang kakayahang mag-ambag sa isang mas malawak na lipunan. Pagkalabas sa paaralan, napagtanto ni Amir na ang kanyang pinakamalaking pagtataka ay hindi nagmula sa mga tagumpay o kurikulum kundi sa kolektibong espiritu na kanyang nasaksihan. Isang seryoso, nakatuon, at kooperatibong kapaligiran sa pag-aaral ang tila bumubuo ng mga taong iba sa kanyang karaniwang ideya tungkol sa susunod na henerasyon. At mula noon, isang bagong tanong ang lumitaw sa kanyang isip. Kung ito ang nakukuha ng mga estudyante sa Pilipinas araw-araw, kung gayon, ang pagpipilian ng mga foreign families na iyon ay marahil
ay hindi lamang tungkol sa seguridad, kundi may kinalaman din sa kanilang nakikita sa pangmatagalang kinabukasan ng kanilang mga anak. Matapos ang ilang sesyon ng pagmamasid sa paaralan, nagsimulang maglaan si Amir Kasimi ng mas maraming oras upang personal na makipagkita sa mga pamilyang piniling manatili ng pangmatagalan sa Pilipinas. Hindi ito mga formal na panayam kundi mga pag-uusap na naganap sa kanilang pang-araw-araw na espasyo ng pamumuhay. Ang paraan ng kanilang pag-uusap tungkol sa kanilang desisyon ay may kalmadong tono na para bang ang pagbabago ay matagal nang tinanggap. Maraming magulang ang taos-pusong nagbahagi na ang pinakanagulat sa kanila ay hindi ang kurikulum o ang mga tagumpay. Napagtanto nila na mas marami ang natututunan ng kanilang mga anak, ngunit hindi sa simpleng pagkalap lamang ng kaalaman. Nagsimulang aktibong magtanong ang mga bata, natutong makinig sa opinyon ng kanilang mga kaibigan, at unti-unting nabuo ang ugali ng pag-iisip para sa pangkalahatang kapakanan. Isang ina ang nagkwento na ang kanyang anak ay dating nag-aaral sa isang napaka-kompetisyong kapaligiran, ngunit bihira lamang siyang magsalita tungkol sa kung bakit siya nag-aaral. Sa Pilipinas, ang batang iyon ay nagsimulang magsalita tungkol sa pagnanais na gumawa ng isang bagay na makabuluhan. Naitala ni Amir na ang mga komento na ito ay lumitaw sa iba't ibang pamilya, anuman ang kanilang nasyonalidad o larangan ng trabaho. Ang karaniwang tema ay ang pagbabago ay nagaganap ng dahan-dahan ngunit malinaw. Hindi na ang mga bata ay nasasailalim sa presyon ng paghahambing, kundi unti-unting nagpapakita ng pagkakaisa sa mga kaibigan at sa kapaligiran. Sinabi ng mga magulang na muli nilang naramdaman ang kagalakan ng pag-aaral, isang bagay na hindi na nila nakita sa loob ng maraming taon noon. Isang salik na madalas nababanggit ay ang pampublikong katangian ng sistema ng edukasyon. Marami ang umamin na bago pa man sila dumating sa Pilipinas, hindi sila gaanong nagkaroon ng mataas na pag-asa sa mga pampublikong paaralan. Gayunpaman, ang kapaligiran na iyon ang lumikha ng pagkakaiba-iba at balanse. Nag-aaral ang mga bata ng sama-sama ng hindi labis na nahahati, at ito ang tumutulong sa kanila na maunawaan na ang halaga ng isang tao ay hindi lamang nagmumula sa kanilang kalagayan o kondisyon ng pamilya. Napansin ni Amir ang paraan ng pagbanggit ng mga magulang sa etika ng komunidad. Walang sinumang naglalarawan dito bilang isang abstraktong konsepto. Nagkwento sila tungkol sa maliliit na pag-uugali sa buhay paaralan tulad ng pagtutulungan ng mga estudyante sa pag-aaral o kung paano nila kusang loob na pinapanatili ang kalinisan ng pangkalahatang espasyo. Ayon sa kanila, ang mga bagay na ito ay hindi itinuturo sa pamamagitan ng salita kundi nabubuo sa pamamagitan ng kapaligiran at kung paano kumilos ang mga tao sa paligid. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap na ito, napagtanto ni Amir na ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nasa mga marka o partikular na kasanayan. Nasa paraan ng pagtingin ng mga bata sa kanilang sarili at sa kanilang papel sa isang kolektibo. Maraming magulang ang umamin na noong sila ay nasa gitnang silangan pa, napakalaki ng kanilang ipinuhunan sa edukasyon ngunit laging may kulang, isang bagay na mahirap ipaliwanag. Sa Pilipinas, nagsimula nilang maunawaan kung ano iyon, ang pakiramdam ng pagiging kabilang at ang koneksyon sa pagitan ng mga tao. Ang mga kuwentong ito ang nagtulak kay Amir na muling suriin ang kanyang mga naunang obserbasyon tungkol sa seguridad at edukasyon. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkonekta. Hindi dahil sa mga index o ulat, kundi dahil sa mga karanasan sa buhay ng mga taong naroroon. Ang edukasyon ay hindi na itinuturing na isang hiwalay na sistema, kundi malapit na nauugnay sa kung paano gumagana ang lipunan at kung paano tratuhin ang isa't isa araw-araw. Pagkalabas sa isang pagpupulong ng pamilya sa pagtatapos ng araw, naitala ni Amir na ang kanyang narinig ay hindi lamang mga komento tungkol sa paaralan. Ito ay isang paglipat sa paraan ng pagdama ng mga tao sa buhay tungkol sa mga halaga at kahulugan ng tagumpay. At mula sa mga tahimik na pagbabagong iyon, unti-unting lumawak ang kanyang kuwento, lampas sa saklaw ng edukasyon, sumasapit sa espiritual na buhay na nararanasan ng mga pamilyang ito sa Pilipinas. Sa mga nakilala ni Amir Kasimi, ang kuwento ni Karim Ansage ang nag-iwan ng malalim na impresyon. Si Karim ay isang financial expert na nagtrabaho
ng maraming taon sa isang mataas na presyon na kapaligiran sa gitnang silangan. Ang kanyang dating buhay ay nauugnay sa isang siksikan na iskedyul ng trabaho, malaking gastos para sa pribadong edukasyon, at ang patuloy na pag-aalala sa seguridad na ngayoy naging isang tunay na bangungot. Nang ikwento niya ang panahong iyon, hindi idiniin ni Karim ang pagiging mabigat ng trabaho kundi mas binanggit ang pakiramdam ng matagal na pagod. Sinabi niya na karamihan sa kanyang oras ay inilaan sa trabaho habang ang mga desisyon tungkol sa mga anak ay laging naiimpluwensyahan ng mga pagsasaalang-alang sa gastos at panganib. Ang pagdadala ng anak sa paaralan, pagpili ng tirahan o simpleng paglabas para maghapunan kasama ang pamilya. Lahat ay mga kalkulasyon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Matapos lumipat sa Pilipinas, ganap na nagbago ang takbo ng buhay ni Karim. Hindi na niya kailangang harapin ang malaking gastos sa pag-aaral at hindi na rin niya kailangang kalkulahin ang karagdagang gastos sa seguridad. Ayon sa kanya, ang pinaka-namumukod-tangi ay ang pagbabalik ng pagiging simple sa pang-araw-araw na desisyon. Maaaring ayusin ng pamilya ang kanilang buhay nang hindi naiimpluwensyahan ng pakiramdam ng kawalang seguridad. Ikinuwento ni Karim na ang hapunan kasama ang pamilya, isang bagay na dati ay bihira lamang nangyari, ay naging nakasanayan na ngayon. Ang kanyang mga anak ay gumagala at namumuhay ng may natural na kumpiyansa, nang walang defensive na mentalidad. Napansin niya ang maliliit, ngunit tuloy-tuloy na pagbabago mula sa kung paano nagkukuwento ang kanyang mga anak tungkol sa paaralan hanggang sa kanilang saloobin. Habang nakikinig si Amir at nakikipag-ugnayan sa mga tao sa paligid, napagtanto niya na ang kuwento ni Karim ay hindi isang natatanging kaso. Ang mga detalyeng ibinahagi niya ay tumutugma sa maraming iba pang karanasan na naitala ni Amir. Ang kapayapaan na iyon ay hindi nagmula sa isang naging perpektong buhay, kundi mula sa pag-alis ng mga patuloy na pag-aalala mula sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang nakapukaw ng pansin ni Amir ay ang paraan ng paglalarawan ni Karim sa kanyang damdamin, walang labis na kagalakan o paghahambing kundi isang pakiramdam ng pangmatagalang katatagan. Sinabi niya na noon, kahit nakamit niya ang tagumpay sa pananalapi, laging mayroon siyang pakiramdam ng kawalang seguridad. Sa Pilipinas, dumating ang pakiramdam na iyon ng natural nang hindi kailangan ng kapalit na presyon o malaking gastos. Sa pamamagitan ng kuwentong ito, lalong luminaw ang larawan na pinagmamasdan ni Amir. Ang seguridad, edukasyon, at espiritual na buhay ay hindi umiiral ng hiwalay, kundi malapit na nauugnay sa karanasan ng mga taong piniling manatili. Ang kapayapaan na kanilang binabanggit ay hindi isang abstraktong konsepto, kundi nararamdaman sa bawat araw ng pamumuhay. Pagkalabas sa pakikipagkita kay Karim, naitala ni Amir ang isa pang kawili-wiling detalye. Hindi lamang ang mga magulang ang nakaramdam ng pagbabago, kundi maging ang kanilang mga lolo't lola. Ang mas matandang henerasyon sa pamilya ay nagsimula ring magsalita tungkol sa ginhawa ng pamumuhay sa isang kapaligiran na mas kaunti ang tensyon. At mula sa mga personal na kwento tulad nito, nagsimulang makita ni Amir ang isa pang salik na lumilitaw kung paano tinatanggap ng lipunan ang mga bagong dating. Ang susunod na kwento na naitala ni Amir Kasimi ay nagmula kay Nadia Anat, isang imigrante na sapat ng matagal na nirahan sa Pilipinas upang maramdaman ng malinaw ang pagkakaiba. Naganap ang pag-uusap habang mas malalim na sinisiyasat ni Amir kung paano tumutugon ang lipunan ng Pilipinas sa mga bagong dating. Hindi nagkwento si Nadia ng may emosyonal o dramatiko na tono, kundi ng may pagkakalmado ng isang taong nakaranas na at nakatanda ng napakalinaw. Naalala ni Nadia ang isang hapon sa parke, malapit sa tirahan ng kanyang pamilya. Nung oras na iyon, ang kanyang anak ay abala sa paglalaro at nawala sa kanyang paningin sa loob lamang ng isang sandali. Naganap ang pangyayari ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Bago pa man makataranta si Nadia, ilang tao sa paligid ang napansin at aktibong lumapit sa bata. Kanilang pinanatili ang bata sa isang ligtas na lugar, magiliw na nagtanong, at sinubukang makipag-ugnayan sa mga kamag-anak. Ikinuwento ni Nadia na sa buong proseso, walang sinumang nagpakita ng pagkairita o humingi ng paliwanag, walang nagdududang tingin o mapagbantay na saloobin na karaniwan kapag may insidente
sa pampublikong lugar. Ang iba ay nakipag-ugnayan sa pamamahala ng lugar para sa tulong. Habang patuloy na pinapakalma ng iba ang bata, ang lahat ay nangyari ng natural na tila isang karaniwang reaksyon. Ang pinakanatandaan ni Nadia ay hindi ang bilis ng paglutas ng problema kundi ang saloobin ng mga lumahok. Matapos makabalik ng ligtas ang kanyang anak, walang sinumang humingi ng pasasalamat o anumang kapalit. Umalis lamang sila, ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa, na tila bagong tapos lamang sila sa isang karaniwang gawain araw-araw. Para kay Nadia, ang karanasang iyon ay nag-iwan ng malalim na marka. Nang ihambing ni Amir ang kuwentong ito sa kanyang dating nasaksihan sa gitnang silangan, lalong luminaw ang pagkakaiba. Sa maraming modernong lipunan doon, ang ugnayan sa komunidad ay naging maluwag. Ang pagtulong sa pagitan ng mga estranghero ay karaniwang may kasamang pag-aatubili, pag-aalala sa responsibilidad o mga legal na limitasyon. Samantala, sa Pilipinas, ang pagkilos ng pagtulong na inilarawan ni Nadia ay tila nagmumula sa isang karaniwang pamantayan, hindi na kailangan ng kasunduan o paalala. Naitala ni Amir na ang kuwento ni Nadia ay hindi nag-iisang kaso. Ang mga katulad na sitwasyon ay binanggit sa maraming iba pang pag-uusap na may iba't ibang pangyayari. Ang karaniwang tema ay ang pagiging handang magtulungan kapag kinakailangan at ang paggalang sa iba nang hindi na kinakailangan pang itanong ang pinagmulan o katayuan sa lipunan. Ang mga talang ito ang nagpatanto kay Amir na ang diwa ng pagtutulungan sa Pilipinas ay hindi lamang lumilitaw sa mga malalaking pagsubok kundi naroroon sa pang-araw-araw na sitwasyon. Ang tahimik na presensya na iyon ang lumikha ng pakiramdam ng seguridad at pagkakaisa na binanggit ng maraming imigrante. Ito ay isang uri ng panlipunang katatagan na bihirang-bihira niyang nakita sa kanyang mga naunang pag-aaral tungkol sa kanluran o gitnang silangan. Gayunpaman, nang simulan ni Amir na tipunin ang mga kuwentong ito upang ihanda ang pagpapadala pa uwi, napagtanto niya na may isa pang bagay na nabubuo. Ang mga paglalarawan na ito tungkol sa pagtanggap at pagkakaisa ng komunidad ay marahil ay hindi madaling tanggapin sa kanyang tinubuang bayan. At ang reaksyon sa kanyang naitala, ayon sa maraming palatandaan, ay hindi magiging simple tulad ng karanasang kanyang nasaksihan. Nang maipadala ang mga tala at unang draft sa gitnang silangan, hindi agad dumating ang reaksyon. Sa mga unang araw, tanging maikling teknikal na puna lamang ang natanggap ni Amir Kasimi, humihingi ng karagdagang pinagmulan, paghahambing ng datos, at paglilinaw ng konteksto. Hindi ito labas sa kanyang hula, dahil ang kanyang naitala sa Pilipinas ay malayo sa karaniwang modelo sa mga nakaraang balita. Gayunpaman, nang maipadala ang kumpletong ulat sa editorial board, nagsimulang magbago ang tono ng mga puna. Ilang editor ang nagtanong tungkol sa objectivity ng kanyang mga obserbasyon. Sila ay nagpasiya na ang mga paglalarawan tungkol sa seguridad, edukasyon, at buhay komunidad ay labis na emosyonal. May nagkomento na maaaring naapektuhan si Amir ng culture shock na nagtulak sa kanya na masyadong positibong suriin ang mga panlabas lamang na kababalaghan. Sa mga internal na talakayan, ang mga termino tulad ng romantisismo ng katotohanan at pagkawala ng propesyonal na distansya ay lalong lumitaw. Isang senior editor ang nagsabi na hindi maaaring magkaroon ng isang lipunang gumagana ng matatag nang hindi nakabase sa mahigpit na anyo ng kontrol. Ayon sa kanyang argumento, ang seguridad na inilarawan ni Amir ay maaaring nagtatago ng hindi nakikitang kawalang tatag o simpleng mga bagay na hindi madaling mapansin ng isang dayuhan sa maikling panahon. Sinubukan ni Amir na tumugon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng detalye at muling pagbanggit sa mga patotoo ng mga imigrante. Idiniin niya na ang kanyang mga tala ay hindi nakabatay sa isang nag-iisang kaso kundi umuulit sa maraming iba't ibang konteksto. Gayunpaman, ang mga argumentong ito ay hindi nakabawas sa pagdududa. Sa halip, lalong luminaw ang agwat sa pagitan niya at ng editorial board. Isang online meeting ang isinagawa upang talakayin ang direksyon ng pagproseso ng ulat. Sa pulong na iyon, napagtanto ni Amir na ang focus ay hindi na ang pag-verify ng impormasyon, kundi kung ang kuwentong ito ay makakapinsala sa pambansang interes sa panahon ng digmaan.
Ilang opinyon ang nagsabi na ang paglalathala ng isang ulat tungkol sa paglipat ng mga piling tao ay maaaring ituring na gawa ng pagkakalat ng takot, pagpapahina ng moral, at pagdudulot ng pinsala sa imahe ng bansa sa internasyonal na entablado. Ang pagtanggi na ito ay lumikha ng isang tunay na mahirap na sitwasyon. Naunawaan ni Amir na kung patuloy niyang babaguhin ang nilalaman ayon sa kahilingan, mawawala ang esensya ng kanyang direktang nasaksihan sa ulat. Ngunit kung pananatilihin niya ito, nanganganib siyang mawala ang propesyonal na posisyon na kanyang binuo sa loob ng maraming taon. Ang presyon ay hindi nagmula sa direktang pagbabanta, kundi sa matagal na katahimikan at pagkaantala. Sa mga sumunod na araw, nilimitahan ni Amir ang komunikasyon sa pangunahing opisina. Ginugol niya ang oras upang suriin muli ang kanyang buong tala, inihambing ang bawat detalye sa kanyang aktwal na karanasan sa Pilipinas. Ang kanyang nakita, narinig, at naitala ay hindi pa rin nagbabago. Ang tanging pagkakaiba ay nagsimula siyang makapansin na ang problema ay hindi lamang nasa kwento tungkol sa Pilipinas kundi sa kung mayroong sinumang handang tanggapin ang isang katotohanan na sumasalungat sa matagal ng pinanghahawakang paniniwala. Sa kontekstong iyon, si Amir ay nahaharap sa isang pagpipilian na hindi na lamang simpleng pamamahayag. Ang susunod na desisyon ay hindi lamang makakaapekto sa kanyang ulat, kundi maghuhulma rin sa landas na kanyang tatahakin. At habang lalong lumilinaw ang mga senyales mula sa gitnang silangan, isang personal na pagbabago ang nagsimulang mabuo. Ang desisyon ay ginawa matapos ang mahabang katahimikan, nang ang mga puna mula sa gitnang silangan ay hindi na nakatuon sa nilalaman, kundi umiikot sa tanong kung pinahihintulutan itong ilathala o hindi. Napagtanto ni Amir Kasimi na ang landas na karaniwan niyang tinatahak ay sarado na. Pinili niya ang ibang direksyon, hindi sa pamamagitan ng pangunahing media, kundi sa pamamagitan ng pag-upload ng buong ulat, kasama ang orihinal na material sa mga independenteng platform at internasyonal na profesional na network. Ang paglalathala ay naganap ng tahimik nang walang kasamang pahayag o paliwanag. Gayunpaman, mas mabilis na lumitaw ang reaksyon kaysa sa inaasahan. Sa maikling panahon, malawakang ibinahagi ang mga sipi ng tala tungkol sa ligtas na pamumuhay, edukasyon, at mga karanasan ng mga imigranteng pamilya. Nagsimulang mabuo ang mga talakayan, una sa mundo ng akademya at mga mamumuhunan, pagkatapos ay kumalat sa mga komunidad na interesado sa isyu ng migrasyon at edukasyon. Sinusubaybayan ni Amir ang mga reaksyon mula sa malayo. Naitala niya na ang atensyon ay hindi nagmula sa isang nag-iisang detalye kundi mula sa pangkalahatang larawan. Maraming tao ang hindi nakipagtalo sa tama o mali kundi nagtanong tungkol sa pagpipilian. Bakit ang mga taong may sapat na kondisyon upang manatili sa mayaman at maunlad na gitnang silangan ay pinili ang ibang landas? Ang mga tanong na iyon ang nagtulak sa mga praktikal na hakbang ng ilang investment organization ang nagsimulang mag-anunsyo ng mga plano na palawakin ang kanilang operasyon sa Pilipinas kasama ang patuloy na pagdating ng mga bagong pamilya. Kasabay nito, ang personal na buhay ni Amir ay pumasok din sa isang bagong yugto. Hindi siya bumalik sa gitnang silangan tulad ng kanyang paunang plano. Ang kanyang mga araw sa Pilipinas ay naging mas mahaba kaysa sa inaasahan at unti-unting naging isang matatag na pagpipilian. Sinundan siya ng kanyang pamilya at matapos ang maraming maingat na pag-uusap, ang paunang pagdududa ay naging pakiramdam ng seguridad nang direkta nilang maranasan ang takbo ng buhay at kapaligiran na kanyang naitala. Nagsimula si Amir ng isang bagong trabaho sa larangan ng pananaliksik at pagtuturo, hindi na bilang isang mamamahayag na nag-iimbestiga, ngunit patuloy pa ring nagtatala. Ang mga talang ito ay hindi naglalayong magpatunay ng anuman kundi upang itala lamang ang proseso ng isang lipunan na gumagana sa iba't ibang pamantayan. Napagtanto niya na ang humahawak sa kanya ay hindi isang sumasabog na sandali kundi ang matibay na katatagan sa pang-araw-araw na buhay. Nang balikan niya ang kanyang buong paglalakbay, mula sa malalabong paunang palatandaan hanggang sa desisyon na lisanin ang lumang sistema, naunawaan ni Amir na ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang bansa. Ito ay sumasalamin sa isang tahimik na paglipat sa mga halaga, kung saan ang seguridad, edukasyon,
at komunidad ay unti-unting nagiging bagong pamantayan para sa kinabukasan. At sa paglipat na iyon, hindi na siya nakatayo bilang isang nagmamasid kundi naging bahagi ng pagpipilian na kanyang hinanapan ng sagot. Ang tunay na kayamanan, sa huli, ay hindi ang naiwan sa likod sa gitna ng mayayamang disyerto kundi ang natagpuan sa gitna ng mainit na pagtutulungan ng isang bayan. Ang kapayapaan sa puso, isang komunidad na marunong magbahagi, at ang kinabukasan ng mga bata na itinayo sa pundasyon ng pagkatao at hindi sa material na ningning. Ang paglalakbay na ito ay sa huli hindi isang pagtakas mula sa digmaan kundi isang paglalakbay pabalik sa isang mas makataong paraan ng pamumuhay. Isang paalala na ang pag-asa ay madalas sumisibol sa mga lugar na pinakahindi natin inaasahan.